Praise God. Shout out once again sa atong mga viewers diha, wherever you are right now, in some part of Philippines and in the world. Hope and pray nga di lamang pagpaningkamot kanunay nga ato ang tinguhaon sa kinabuhi. Amen. Di lamang kanunay panginabuhi sa kalibutan kay nakita man na sa Ginoo, pero gusto pud niya nga muhatag kag panahon diha kaniya. Kay ang atong kinabuhi kung walay Ginoo, wala tay tinuod nga kalipay. Wala tay tinuod nga kasiguruhan. Kay nganuman, to tell you honestly, kitang tanan diri lumalabay lamang. That's why you and me, ikaw ug ako, nagkinahanglan ta sa pulong sa Ginoo. Nagkinahanglan ta kang Ginoong Kristo. Amen. Nagkinahanglan ta Espiritu Santo nga maoy mugiya sa atong kinabuhi. Kaya salamat sa Ginoo. Karon nga buntag, let us go on with the word of God in 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Sabi ng Cebuano, once again nato aning basahon, pagdungan, verse 1, sabay-sabay ta. Timan ikini lisod gayud ang katapusang mga adlaw. And verse 2, kay ang mga tao mahimong mapalabi-labihon, mahigugmaon sa kwarta, hambugiro, mapahitason, magsulti og dautan, batok sa ilang isig katawo og sa Dios. Dili motuman sa ilang maginikanan, dili mapasalamaton og dili Diosnon. Gawas pa ni ana, wala sila'y kaluoy sa ilang isig katawo, dili sila makighusay sa ilang kaaway, dauton ni na ang dungog sa uban, dili sila makapugong sa ilang kaugalingon, mabangis ug supak sa bisan unsa nga maayo. Mabudion sila, mapasagaron ug mapasigarbuhon, palabihon pa nila ang kalibutanong kalipay kaysa paghigugma sa Dios. Magpakaron ingnon sila nga Diosnon, apan isalikway nila ang gahom sa Dios. Likay ang mga tao nga sama kanila. You know what is this word all about? Karong panahona, daghan kayo ging-ani sa ato ang katapusang kaning katapusang panahon sa kalibutan. Makaingon jud ta nga aray ko. Amen? Why? Look at this word. No, in verses 3 and even verse 2, kanang giingon diha nga mapalabi-labihon. Aray ko, murag maigo man ko ani. Ikaduha, mahigugmaon sa kwarta. Aray ko. Ikatulo, hambugiro. Aray ko. Ikaupat, mapahitason. Aray ko. And verse, padayon, magsulti og dautan, batok sa ilang isig katawo og sa Dios. Aray ko. Dili mo tuman sa ilang mga ginikanan. Aray ko, mga kabataan. Dili mapasalamaton. Aray ko, pagtagaan kag blessing, not only about material, di lamang bahin sa kwarta, di lang bahin sa kaning opportunity nga trabaho, dili kaning gitagaan ka sa Ginoo og kusog. Sa kada adlaw, kana dapat ta magpasalamat ni ana. Amen. Ug kung tagaan ta og circumstansya, mapasalamaton ba kaha ta? Amen? Makaingon yun tawag aray ko. Unya, verse 3, gawas pa ni ana, wala sila'y kaluoy sa ilang isig katawo. No, kuyaw kayo ang panahon na to karon, kaya I do not know if you have watching the news, naminaw ka sa radyo, kung napamay radyo karon, maragwa man ang uso na. Sa social media, nakita ninyo mga gibalita, gipangbombahan, mga bata, gipangbilin, mga hold up, corruption, patay, siguro, gibati tagkahadlok. Sa among panahon sa una, mga 1990s, may eskwela mi, wala may hatod-hatod sa ginikanan. Naman, may sa bukid, unya, halos na ng tao to, kay ilarman. Amen? Kami lang maad to magbaktas. Ang uban, lagyo, pila kilometro gani. Pero karon panahon na, murag di na pwede ang anak. Kaya mga tao aware, nagbantay, nagprotekta sa mga anak, kay dili ta makasalig sa panahon.
No, labi na sa dagan ni aning atong kalibutan karong panahon na. Kaya mag-amping jud ta labi na ni aning katapusang mga adlaw. Amen. Amen mong tapa diha, you are blessed by God. No, we are talking about standing firm in difficult times. Pagbarog diha sa lisod nga panahon. Mutuo ba ka karong panahon na lisod kaayo? Lisod kaayo. Mo ganay maingon nila, pag mosulod ka sa pagminyo, ning apil na ka sa kalami ug kalisod. Amen? Tinuod na siya. No, mo na nga I am saying about when you are in the Lord, you have to think of it many times, no? Pero dili pud lami usahang kinabuhi kung walay mga kalisdanan. No, kung puro lang hayahay murag di pud siya lami, no? Mao na nga karon nga buntag, salamat sa pulong sa Ginoo. So ang atong topic karon, standing firm in difficult times. Ingna imong kagalingon, mubarog ko ni aning malisod nga panahon. What's that mean mubarog? Mutindog nga lig-on bisan na ay mga kalisdanan sa kinabuhi. Bisag na ay balatian, bisag na ay panginhanglan, bisag na ay problema sa pamilya, bisag na ay problema sa panglawas, mubarog ko nga mga lagad kay Jesus Christ. Amen. Bisag na ay mga atake sa kaaway kanako, mubarog ko nga mapabilin nga mga lagad sa Ginoo. Amen? Kaya karon salamat kay naa mo ning barog mo taliwala sa panahon. Taliwala sa panginahanglan. Ipot na mo padayon, magampo una kita tong edukot mga ulo. Ginoo nga labing gamhanan, Lord, salamat sa imuhang grasya, gug magkaluoy ka namo. And this morning, God, I do not know what's the struggle of our brother and sisters who are here this morning. Wala ko kabalo sa ilahang mga kalisdanan nga giatubang. Apan salamat sa imong grasya gug magkaluoy. I am praying this morning that you will release them from all the worries of life. Mga kabalaka, mga kahadlok, Lord, and protect our mind and heart that we will focus in serving you and use our life for your glory. Use us as a salt and light in this dark world, in these difficult times. I pray for this church, God. Ikan sa batang gamay, batanon og hamtong nga naa karon, panalipdi kami, panalangini kami nga masinati namo ang imuhang kalinaw, masinati namo ang imong gahom ug ang imong grasya karong kabuntagon. This is my prayer in Jesus name. At palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Once again, in imong tapad, you are blessed by God. Okay, let's go on with the word of God. Unang-una, ang kinaiya sa malisod nga panahon. Atong gibasa ganina. Unsa ba ang kinaiya sa panahon karon, no? The nature of a difficult times. Let me share with you 4 things this morning, upat ka mga butang. Unang-una, sabi dito, sabay-sabay ta magbasa, ang lisod nga mga panahon dili aksidente. Sila gipaabot ang mga hagit, pagpitos o pagsupak sa Dios nung pagkinabuhi. Mudako samtang ang kalibutan mupalayo sa Dios. Na ay word diha nga kanang hagit. In English word, challenges in life. Kanang pagpitos. In English word, pressure. No? Pressure ta. Mo na nga magbantay ta, labi na sa mga panahon karon nga naamang tay cellphone, kanunay ta naga-open, unsa man ang maga-influensya sa imuhang kinabuhi. Unsa man ang imuhang ginatan-aw, puro ba makapadasig kanimo or makapaluya kanimo or maka-motivate kanimo nga mapadayon ka sa imuhang kinabuhi labi na sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Kung ang imong ginatan-aw kanang sports, man ang imong ganahan jud, magdula-dula jud ka. Pero ang imong ginatan-aw pod luto-luto, magluto pod ka. Pero ang imong ginatan-aw puros negative news, maluya jud ka. Believe me, mabati nimo ang kahadlok. No? Magkaroon ka og kaning anxiety. No, nya ingon pa diri, pagsupak sa Dios nung pagkinabuhi. No, kanang dili ganahan mga lagad sa Ginoo, dili ganahan mo simba sa Dios diha sa espiritu ug kamatuoran. Ang ilang ginasimba, the handmaid God. Unsa man handmaid God, pastor, katong gibuhat sa kamot, nga gisininaan, gipurmag tawo, gihalukan, giludhan,
mao na ang giingon diri pagsupag sa Dios nung pagkinabuhi. Unya ingon po diha, mudako samtang ang kalibutan mupalayo sa Dios. Tinuod murag relihiyoso, tinuod murag maayo kayo, pero ang realidad ana, they are denying the power of Christ na palayo di ay sila sa Ginoo sa ilahang pagpurma nga sila murag relihiyoso. Okay? Let's go on. Ang sabi dito, sabay-sabay tayo magbasa. Ayaw kahibulong sa kalisdanan, pag-us-us sa moral o pagsupak sa espiritual. Ayaw katingala dat kaning decline of kaning moral and spiritual work, kaning pagsimba, no? Ang uban naluya na, ang uban di na mga lagad, no? Nagkaroon og kaning kalisdanan ingon pa dinhi. And then look at this, sabay-sabay ta magbasa. Ang tinuod, ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios nun, isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati gayod sa mga paglutos. Let me ask you a question. Are you ready? Andam ba ka igsuon kaning giingon sa Cebuano? Ang tinuod, ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios nun, isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati gayod sa mga paglutos, persecution. Andam ba ka ni ana? Lutuson ka sa imong pamilya. Lutuson ka sa imong higala. Lutuson ka sa imong kauban sa trabaho. Anong kalayo manimog simbahan? Nga na may duol diri. Amen? Anong adto man jud ka sa Davao City or anong adto man jud ka ni ana nga simbahan nga isa ra man ang Ginoo? Usahay ang imuhang minahal sa kinabuhi mo gamiton sa kaaway para i-persecute ka. But that is the wake up point or turning point para iampo nimo na sila. No? So karon, andam ba ka nga mopadayon sa kinabuhi kung naay mulutos kanimo? Amen. Andam ba ka nga mopadayon sa kinabuhi kung naay mga ingong paderiya? 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ang tinuod, ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Diyos, naay mga Diyos nun, mga igsoon. No? Pero dili ug wala magsunod kang Kristo Jesus. Daghan kayo mga taong grabe kayo ang ilahang kasinatian or knowledge about Bible, about the Word of God, about many things, pero wala sila magsunod kay Jesus Christ. Diyos nun ang tawag sa ilaha. Pero ang ilahang baba, ang ilang huna-huna, ang ilang lihok, wala magsunod kay Jesus Christ. Tama? Amen? Mao na ang katapusang mga adlaw ug karon ikaw nga nangalagad sa Ginoo o di ba kahay nagsugod pa ka nangalagad sa Ginoo o bag-o lang ka nangalagad sa Ginoo kinahanglan andam ka. Unsa nimo pag-andam? Kay naay paglutos. Pasabot nga na pastor, magpabilin ko, magpadayon ko nga magbasa sa pulong sa Dios. Kay mao kini ang makapalig-on kanato. Amen. Pagbasa, pagsimba, pagampo, mao nay makapalig-on kanato. Kung wala ka na anang giingon diri, yung unang Bible, let me repeat this 3 times reading. Ang tanan, ingna mong tapad, apil ka. Ingna mong tapad, apil ka. Ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios nun, isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati gayod sa mga paglutos. What is the word paglutos? In English word, persecution. Si Pablo nga sulat ni ani kay Timoteo, bago siya nahimong Kristohanon, siya usa ka persecutor. Unsay persecutor, pastor? Kato mga taong nagatuon og nagasunod kay Kristo, iyahang ginalutos. Ang uban gani ilahang ginapangdakop. And one of that in book of Acts chapter 6 or chapter 7, si Stephen nga ilang ipapatay tungod sa pagsunod sa Ginoo. Pero karong panahon na wala na kay ngano man namatay kay tawag nga human rights, namatay balaod, so nang panahon lahi man, no? So mo na ina mong tapad padayon baya. Okay? Very nice word. Bugat na nga pulong igsuon. If you are not matured enough to read this word, dili ka andam. Dili ka lig-on. Kanang pulong diha nga naay paglutos. No? Sumauna nga another word. Okay? Sabay-sabay ta magbasa.
Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Will be, alam nyo ba ang pinakaunang translate sa Bible into English? Gisunog siya. William Tyndale, gisunog siya tungod sa iyang pag-translate sa Bible into English version. And what's the group of that? It's a big religion in the world. Until now. Sa unang panahon sa Pilipinas, panahon sa Espanyol, bawal basahon ang Biblia. Kung sa may sulti sa mga tao, makabuang na siya. Tinood na, sa history, tinood na siya. Mauna nga ang mubasa, mabuang daw, pero di na tinoodoy. Sabi ng Bible, thy word is a lamp unto my feet. Kami sa unang panahon, naami Bible sa mong balay, pero way basa-basa. Amen? Siguro pareha ta. Sa una pa to, pero karon, ingay mong tapad, bag-o na ko. Amen! Tingahala ko si nanay, isay mo abot kin, trabaho mo sa barangay. Pag abot niya sa balay na igamay nga Bible, ibutang sa mong altar. Kaya naman, altar sa una. Butang sa altar. I don't know kung namin mga altar sa yung balay ha. Pero ayaw na butangin ninyo mga Diyos-Diyosan. Amen? Karon ang atong altar, ang atong kasing-kasing. Naadiri ang Holy Spirit. So karon tingala ko, na may Bible sa mong balay, sa among altar, pero wa man na mo ginabasa. Mautoy kulang. No? Salamat kay nakasaka sa among balay, kay among balay karaan man tong balay kanabang mga dagtagas nga balay ba sa bukid nga uso sa una, no? Nga ang nasa second floor pa, no? Kay ang sa ubos tanga nagbaboy, tanga nagkarabaw, agi mo na sa bukid, sa mo ay nga na sa una. I don't know sa inyo basin kwartahan mo sa una daan. Ang butang sa ubos, helicopter, pajero, eroplano, barko. No, I'm just kidding. Amen? So karon, sabi ng Bible, all who desire to live godly in Christ will be persecuted. Muagi jud ta og mga paglutos. Amen? Kaya salamat sa pulong sa Ginoo. Let's proceed. Okay? Kad unang Pedro 5:8, sabay-sabay ta magbasa. Pagbantay og pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga ang yawa naglibot-libot sama sa leon nga nagmulob og nangitag tukbunon. You know what? The enemy is like a roaring lion. Ang kaaway Satanas nagapangita siya og iyahang mabiktima. Mabiktima niya kinsa may ang biktimahon. Dili katong wala mga lagad sa Ginoo, katong nangalagad sa Ginoo iyang biktimahon para nganuman dili na mga lagad sa Ginoo. Amen. Ikaw nga nangalagad sa Ginoo, pag-amping. Unsa may akong buhaton, pastor? Unsa may among buhaton karon nga naa man ang kaaway, ang yawa di ay kinsa mas gamhanan? Ako ang yawa. Ang Bible nagaingon diri ha, pagbantay pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga ang yawa naglibot-libot sama sa leon nga nagmulob og nangitag. Na ako nakita sa usa ka vlog. Dili ko muuyon sa iyang gigamit nga term. Pagtawgon daw ka ng balikas nga word ba? Karong panahon na magod kay nabalikas man gud na. Kuan daw na siya lahi daw og kahulugan. Pero no. In the biblical, that is the works of the devil. Buhat ni Satanas. Ug kamalikas, no? Usay masipyat bayata, no? Ingon pa diri, naglibot-libot siya. Pasabot karon nga nangalagad ka, pag-abot nimo sa balay unya, usahay kasab-an ka sa imuhang mga anak or sa imuhang partner sa kinabuhi. Ito kaya nyo na magsimba, uy, igutom na ko. Amen. Bato-bato sa langit ang matamaan, magbagong buhay. Kung siya itong buhaton, nature na sa yawa, iyahang gubon ang imong kinabuhi, gubon ang imong relasyon sa Diyos, gubon ang imong pamilya, gubon ang imong panglawas, ang imong trabaho. Look at this verse. James chapter 4 verse 7, sabay-sabay na magbasa. Busa pagpasakop kamo sa Dios. Sukli ninyo ang yawa ug magpahilayo siya kaninyo. Kung sa buhaton sa yawa, ingna imong tapad sukol. Dili sa imong isigkatawo ha, sa yawa. In this hard time, in this difficult time, dili ta makasabot kung dili ta mature, kung dili ta lig-on ni aning pulong sa Ginoo ginaingon diri. Sukli ninyo ang yawa ug magpahilayo siya
kaninyo. Kung di ka musukol, mapildi jud ta. Kaya ingni mong tapad, you are blessed by God. So unsay challenge karon? Atong suklan ang kaaway, ang yawa. Kay ingon ng Bible, sukli ninyo. Mao na nga, unsaon man ako pagsukol sa yawa, pastor, nga wala mo ko kabalo. Pinaagi gihapon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ingon ang verse 4, verse 7, unang word, pagpasakop. In English version, submit yourself to God. Isubmitar imong kinabuhi kay kung ikaw lamang imong abilidad, imong prinsipyo, imong kagalingon, kahibalo, dili ka makadaog o dili nimo mapildi ang yawa. Daog-daogon ka, ibiktima ka niya ba? No? Biktimahon ka niya. Pero ang buot sa Ginoo, Apostle James nagaingon, dili siya gusto nga ikaw kanunay biktima. Gusto niya nga ikaw victorious Christian. Madaugon ka nga Kristohanon. Amen? Muna nga dapat na kay panahon sa pamilya, panahon mo simba, panahon mag-ampo, panahon magdaig, panahon magbasa sa pulong sa Dios. Bible says, pagpasakop ka mo. Dili sa relihiyon, submit yourself to God. Amen? Ang mong tapad, submit yourself to God. Okay, let's go on. Okay? Ikaduha nga puntos, sabay-sabay na magbasa. The character of godless culture. Unsa maring character kinaiya sa kaning kultura karon nga wala nay Ginoo. Wala nay Dios. Unsa may kinaiya karon sa mga tao? Kung tan-awon ha, verse 2. Sabay-sabay ta magbasa. Kaya ang mga tao mahimong mapalabila. Unsa nang papalabilabihon? Sa lain nga sibuhano, mapatuyangon. Magtuman sa ilahang gusto. Magtuman sa ilang kaugalingong kalipay. Bisan og dili malipay ang Ginoo. Mao nang nindot kayo bisag Kristohanon ka, naay paglutos, naay problema, naay sakit, naay panginahanglan, nangalagad ka sa Ginoo, kay damor ka nangalagad sa Ginoo, damor pud nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Pero bukat ni nga word, mapalabilabihon usay nga na bayata, magtuman jud ta sa atong gusto. Ikaduha, mahigugmaon sa kwarta. Pag kwarta ganyang isgutan, kana nga butang, daghan kayo ang magpatay. Tanawan ninyo, kidnap, hold up, tulis, no, ang ubang gitawag nga kanang scam karong panahon na. Magbantay mo kay naay mo chat ninyo nga mang-scam mo ingon nga parente mo, kaila mo kanang etong mga inyong mga account karong panahon na ha. Bago ta mo hatag, tawagin ninyo. Kay kami na biktima namin ni ana. As I said to you, na pastor, naghangyo na ako. Siyempre, pastor God. Kalo ko sa kinabuhi sa pastor, lisod yun siya. So, anak ko nga, sige, padala ko. Pero, nagdali-dali man yun siya, kanang orasa, kay kinahanglan na yan ang kwarta. Later on, I realize, nga naman to Lord, nga ako manggibuhat. Ako nang nadala. Ako nang napadala. Pagka-layo sa kauras, nagpost sa Facebook iyang asawa, nag-ingon nga, ayaw mo og padala og Gcash kay ang account sa akong bana na-hack. Patay. Minghoy tung ako ang pangsudan. Napadala naman. Pangbaon sa mga anak, napadala na. Akong gitawagan yung ko, pastor, hindi ito ikaw? Sakit kayo mo na nga magbantay ta. Basta kwarta ng isutan. Dunay uban, asimbahan, di lang maatog simbahan kay anuman, ang ilang mga leader, mga pastor, sige nagwalig, kwarta. Amen? Sinaan mo diha kwarta diha. Ask God for wisdom how to handle this. May ginauban, ginaingon ka na ibang gitawag nga mga basta kay kwarta ang iskutan. Kaya ang Bible nagaingon, the love of money is the root of all kinds of evil. Ang paghigugma sa kwarta. Naawa ninyo ning atong mga political people, kani mga nasa gobyerno, magsuon, magpatyanay sila because what? Money and position. Tungod man sa kwarta. Kay the more na kay kwarta sa kalibutan, the more people will bow down to you. The more people will need taga-iko niya, muduko man jud ka kinama sa kwarta. Kung Kristohanon ka dapat makasabot ka, dapat sa Ginoo lang jud ka muduko. Amen. Look at bukat nga word na siya maigsoon. Kung kita pa way kwarta, isip po kayo. Ikatulo, Bisaya,
hambugiro. Grabe ka Bisaya kan siya. Bugat ning word usahay nakabot na nimo ang imuhang gipangandoy nga kurso. Nahuman na kato mga nag-abroad karon nga naminaw naa nakakaron sa lugar nga imong gipangandoy. Kumusta naman ka? You want all your family to listen to you? You want all your friend to listen to you? Why? Nagud ko diri. Ako nagud ni. Bantay ta ni ana labi na karong panahon sa social media. Kaya gusto nato ato nang gayahon siya. No. Every one of us na ay disenyo ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Kaupat, mapahitason. Magsulti og dautan, batok sa ilang isig katawo og sa Dios. Mga leader sa relihiyon karon, nagapasikuna og mga rally. No, namoy nagpasikuna ang mga tao gitudluan magsupak sa gobyerno unya against ingani. I'm not saying I'm against about that pero sometimes mga yun tagkaalam sa Ginoo. Amen? Unya usa pa diri dili mutuman sa ilang mga ginikanan, mga kabataan, mga batanon, katong naay mga ginikanan pod, malandong pud ta. Ngano man akong anak di man mutuman? Basin pod og sige ra nimong kasab-an. Pag human yung bunal, dala sa pagkaon sa Jollibee. Amen. Amen. Or sa McDo para malipay po na siya. Pero no, I'm not pagkatawa. Pero tell her nga mali ang iyang gibuhat. Kay ang Bible nagaingon si Solomon, while they are young, badlo nga sila, i-correct sila kay kung dako na sila, disud na kayo na i-correct sila. Okay? Naingon diri, dili mo tuman. Nakarong panahon na kay giusab man sa may karong pastor. Children, and the Bible, children, obey your parents in the Lord for is right. Pero karon daw lahi nang saman karon. Parents, obey your children. Dili pwede natong baliktaron ang pulong sa Ginoo. Kung unsay giingon sa balang kasulatan, mao gyud na say giingon sa balaang kasulatan. Amen. Children will obey the parents. Why? Kay kana nga paagi mao'y makapalipay sa Dios. Ayaw tuguti nga kanunay lang imong tumanan or suktan ang imong anak sa iyahang gusto bisan og dili na maayo para kaniya, bisan og dili makapalipay sa inyong mga ginikanan, apan okay naman lagi pero wa ka kabantay nga siya di ay na-spoil nimo unya napalayo na sa Ginoo. Mao na nga dili maayo pud siya, no? Nya kana lagi ingon dili mapasalamaton aray nako. Mga kabatanunan kita nya napay word diri og dili Dios no. Nya verse 3 sabay-sabay ta magbasa. Gawas pa ni ana wala silay kaluoy sa ilang isig katawo. Dili sila makighusay sa ilang kaaway. Kana bang patas anay ta og kaning kwarta, no? Kana bang maatutag kanang mga legal moves na, legal action na. Sige, ngana ba no wala nay kaluoy. Dauton nila ang dungog sa uban. Maghimo-himog istorya. Kanang gitawag nga ito nga maritis. Di ba? Pero wala man na sa mga Kristohanon. Amen? Kaya nga naman, kung istorya ka, kablo ka brad, maayo kayong Ginoo ba? Kaya nga naman, nag-drive ko, giampingan ko sa Ginoo. Habit marisgasya. Amen? Kablo ka brad, eskwela ko, pero lisod kayo mong kaimtang ka, pero nga naman, nakahuman akong mga anak. Amen? Wow! Ayaw pang daod sa uban. Ayaw og kasina kung sila milampos na. Ayaw pagtanaw sa imong sarili nga, luoy ka, ayaw ko, no. Sa abot niya naman, kablo ka sa langit, parihara man tag estado dito. Sa kalibutan lang usay maingon tamay pa man na sila. No, ayaw, kay nga naman, pag abot sa langit, ang iyang kabtangan, unsay naa niya, believe me, dili niya na madala sa langit. Amen? Wala kung maingon, ayaw pagkugi, ayaw paningkamot, pero hinumdumi. Sa langit, wala na bisang unsang material nga butang. Ang uban, gabi daghan na kayo mga balay. Kita, hangtod karon siguro, parihataw, patay balay, kagalingon. Amen? Pero kung naana ka ni Ana, salamat Lord. While others are desiring, nangandoy ang uban nga naa ni Ana. Okay? Walay, dili sila makapugong sa ilang kaugalingon. Na word diri nga, mabangis. Cebuano. Ano man ang mabangis? Harsh. Kanang dili maayo. Ug supak sa bisan unsa
nga maayo. Na ako nakita sa social media, sa China dato siya, ang gobyerno nag-project og road widening program. Doon yung sa katao ang iyang yuta na tunga yun siya. Nya di man siya musugod kay iyaham lang itong property. Di yun niya ibaligya sa gobyerno. Karon ang kapitbahay niya, mga silingan niya, gibaligya na, gisiminto na, karon ang nahitabo, siya dito, kaya man niya gibaligya, endangered kayong iyahang situation. Prone to accident. Kaya nga naman, wala man siya nag-giveaway. Kana bang naikaayuhan? No? Pero, supa ka. For example, mingon imong Mr., Mrs. Manimbata. Maayo o dili? Yung kasi mong anak, manimbata na. Unya na nag-study. Kay kabalo man ang ginuuna ning kamot ka kay para mahimo kang successful. Simba sa tao, 2 ka oras, 3 ka oras. Mama, uy, pilipitag simba. Amen? Pero remember that word, supak sa bisan unsa nga maayo. Magbasa og Bible, usahay, di taganahan. Pero ang Bible ingon diri, maayo ka na siya. No? Another word, verse 4, sabay-sabay ta magbasa. Mabudhion sila. Ano sabi mabudhion? Traidor. So lain pa nga pagkaistorya. Di ka makasalig sa ilaha. Another word, mapasagaron. Ano sa mapasagaron? No? Walay pagkabana, walay pakialam. Kanabang kumbaga nag-drive, reckless. Nga na ba, no? O mapasigarbuhon, palabihon nila ang mga kalibutanong kalipay. Nalipay ba ka ng alagad sa Ginoo? Sabi ng Bible, the joy of the Lord is my strength. Kung wala kay joy mo nang usahay, luya na kayo maatog simbahan, murag dugay kayo makaabot. Bis kay 9:30 nga atong sugod, dugay kay dugay pa na sila ni pastor. Asa na atong person worship team? Amen. Dapat 9 pa lang 15 na ta diri. Unya, dugay mas sila mag-abot, okay na. Muna ang isilahay pag atong simbahan, siguruhon yun nga, alas 9:50 kayo mo pa di pagsugod. Hinahinay lang. Pero pag mangulit na ta, muratag mga kabayo. Amen? Bato-bato sa langit ang matamaan, magbagong at ang palakpakan ng Ginoo. Magbago na tayo. Nga naman, pastor, daghan, alam mo, daghan taga ng buhaton pagkagabi, pagkabuntag, pero set your mind that this Sunday is for the Lord. Domingo pa lang dapat nag-sit up na ka. Ugma, magluto ko buntag sayo, ani. Sininauna ko ni siya. Andaman ako kong mga anak. Akong dasigo siya. Ako ampuan karong gabi, Lord. Manimban akong mga anak, ugma, Lord. Akong banal musimba ni Lord. Mag-uban mi, Lord. Pagkabuntag pa lang, nagyaw-yaw na imong pamilya. No? Kay ganado kaya ng gabi, ma-discourage ka, di na ka musimba noon. Amen? What's the point? Maluya man ka. Tanawa diri ha. Mabudion sila, mapasagaron, mapasigarbon, palabihon pa nila ang mga kalibutanong kalipay kaysa paghigugma sa Diyos. Wala man miingon nga dautan ang malipay ka. Ang Bible gaya nag-ingon, rejoice forevermore. Pero kung ang kalipay nimo nasa kalibutan, kana mo'y angay natong ikurik. Dapat ang imong kalipay, Kristohanon ka ang pag-alagad sa Ginoo. Amen. Ang imong kalipay nga nakabasa ka og pulong sa Dios nga maoy nagdasig sa imong pamilya. Ingna imong tapad, you are blessed by God. Alam mo, this is a very heavy word. Bugat ni siya nga pulong kanang giingon dira nga palabihon pa nila ang mga kalibutanong kalipay. When your priority is God, pag Sunday, simba jud ka. Pero kung ang imong priority taphaw lang ka, as I said kanunay, na mo invite kanimo kay naay party na Domingo pa man jud. Kasagaran ba yun, Domingo, magparty kay, mauray panahon lagi, kay ingon lang nga, it's family, no, it's not family. Sunday is Lord's Day. Muna kitawag, one no Lord's Day man siya, kay mo ni adlaw nga pagkabanhaw ni Jesus. Amen? Kaya Lord, sa Old Testament, Sabbath Day, in grace time, sa bagong kasabutan, kitawag sa Lord's Day, adlaw na sa Ginoo, not my day, but Lord's Day. Pasabot niya na kung Kristohanon ka, kung follower ka ni Jesus Christ, dapat ang imong pamilya nagsimba sa Ginoo. Amen. Ito balakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Ikatulo, sabay-sabay tang basa.
Kini nga paghulagway nagpakita sa usa ka katilingban nga nakasentro sa kaugalingon imbis sa Dios. Unsa pasabot ani? Kani nga picture, naghulagway sa self-centered person. Makasarili lang ka. Wala ka nagunahuna nga naay Dios, nagamping nimo, Dios nga nagpanalangin kanimo, Dios nga nagsupply kanimo sa imong panginahanglan, pero ang imong ginahuna imo lang sarili. Kana bangingon katilingban nga nakasinto sa kaugalingon imbis sa Dios. Kini nga mga sala dili bag-o apan kini nahimong mas gidawat o gisaulog sa paglabay nga maori karon ang gidawat sa mga tao. Maglipay, mag-enjoy, okay? Another one. Sabay-sabay this is a very nice question. Sabay-sabay ta magbasa. Susiha ang imong kaugalingon nga kasing-kasing. Aduna bay bisan usa niini nga mga kinaiya nga nagtubo kanimo kanako. Katong gibasa ganina ba? Kani nga mga pulong. Oh, verse 2. Mapalabilabihon, may gugmaon naabata ni ani. Only you can answer that question. As this question nga itong gibasa, susiha ang imong kaugalingon nga kasing-kasing. Aduna bay bisan unsa niini nga mga kinaiya nga nagtubo kanimo or kanako. Amen. Salamat sa pulong. Sige, another one. Sabay-sabay ta ikatulo. Do not normalize what God calls sinful. Sa karong panahon na magbantay ta. As I said, sa inyong ginatanaw sa social media, it will influence your mind. It will influence your family. It will influence our children. Kung unsay ilang ginatanaw sa social media, unang tanaw sila kanunay ka ng mga games nga mahimo silang magtantrum, magrebelde, or kita, tanawa diri ha, do not normalize what God calls sinful. Kanang panahon karon, ang lalaki ug lalaki nagminyo na. It's not normal. Pero magbantay ta ni ana kay basin ang atong parenti, atong pamilya na ay ingana, no? Pray for that. Do not normalize, no? Masa ingon din be careful about what influences shape your values. Social media, culture, no? Di man ma-deny nato no sa mga tribo-tribo bitaw labi na sa bukid nga wala pay 18 years old ang mga ginikan kanang gitawag og buya. Ay nung kasabot og buya nga term. Kana bang ang mga ginikan na nagsabot na, pare kanang imong anak nga babae, iminyo anak ko sa akong anak nga lalaki. Tagay lang ko og usa ka buok kabayo. Kultura man sa mga tribo uban. Wa kay mahimo. Hatag kag kabayo unsa ba ilang pangayoon kultura, pero dapat dili ang kultura sa kalibutan, dapat ang pulong sa Ginoo mo atong masabtan. Amen. Pairs, no? Another one. Okay, sabay-sabay ta magbasa ikatulo. Guard against empty religion. What's empty religion? Verse 5 in Cebuano, sabay-sabay ta magbasa. Magpakaron ingnon sila nga Dios nun, apan isalikway nila ang gahom sa Dios. Likay ang mga tawo nga sama kanila. Kanang mga tawo nga balaan kayo og Domingo lang. Balaan kayo panahon lang sa pagsimba. Pero pag uli sa balay, manglagpot ang mga plato, manglagpot ang mga kutsilyo, nangabuak ang mga baso, ikan na simba ni ana, pero karon nga gibag-o na ka, wa na mo lagpot. Amen. Amen. No? Tinuod na siya, no? Kanang ingon diri nga magpakaaron ingnon sila nga Dios nun. Grabe kayo na yung mga tao ingana oy. No, pero salamat, no? Ingon din magpakaron ingnon sila nga Dios nun apan isalikway nila what's the power of God. Kay kung tinuod nga Dios nun ka, dapat kabalo ka magpaubos. Kabalo ka magpasaylo. Kabalo ka modawat sa sayop. Kabalo ka maginulsol sa imong sala. Ug kabalo ka nagkinahanglan nimo ang Ginoo. Amen? Look at this. Okay? The most dangerous condition. This is delikado kayo. Why? Sabay-sabay tayo magbasa. Outward religion without inward transformation. People may appear religious, attend church,
Speak Christian language but live unchanged life. Unsay pasabot? Wala na bagong kinabuhi. Amen? Ang timailhan nga kisnuhanon ka, nga follower ka ni Jesus Christ, na ay kabaguhan. Ang mga disciple, mga isog beto, Pedro, Juan, Santiago, isog man to sila. Itong panahon gani nga, na ay isa ka sitwasyon na maingon sila, Ginoo, kung pwede lang, pakilatin ng mga tao diya ba? Pasabot, pamatyan na Lord, pero Christ changed their heart. Look at this, outward religion. Kanabang, ang mga tao naka-focus sa relihiyon, sa mga tulumanon, sa mga seremonya, but, ingon diri, without inward walay kabaguhan sulod sa iyang kasing-kasing. Sulod sa iyang unahuna. Sa iyang panggawas, sa inner niya, sa outer niya, grabe karlihiyoso. Pero sa iyang sulod, walay transformation. Walay kabaguhan. Amen. What's the point? Jesus wants that as we follow Him, as we obey His word, there is a changes sa imuhang kasing-kasing. Dunay kabaguhan sa imong kinabuhi. Amen. Kaduha, people may appear religious. Grabe kayo ang ilang karong panahon na, grabe kayo mga about diya sa social media. Attend church, no? Dili tanan nagasimba, nakasabot og nakailagyod sa Ginoo. Na iban misimba lang, kaya ang ilang pagsimba para swertihon sila sa ilang kinabuhi. Sabot mong swertihon? Sample sa una, kanang musugal mong ko sa una. Musimba mi kay, pasin na unyang hapon, makaswerte, makadaog mi. Simba lang kay, swerte. Naingana ba ya? Na iban, musimba kay, pastor, paampo ko kay, tikog exam. O, kana lang, para lang maampuan. Pag humana, kapasar na, wa na sa simbahan. Amen? Speak Christian language. Grabe kayo og mga theological term. But, last word, but live unchanged, bugat ni nga pulong mga igsoon. Kitang tanan maigo ni ani. Wanang giingon nga, apan nagpuyo nga walay kausaban ang kinabuhi. Amen. Ikaw rin makabantay ri ani ug makatubag kung doon na ba'y kausaban sa imong kinabuhi. Kaniadto masuk-anon ka, kaniadto dili kang masuko, kaniadto wala kay papungos sa imong kagalingon, kaniadto dili ka makapasaylo, pero karon the Lord Jesus Christ change your heart. Amen. Kaniadto dili ka hinimba, kaniadto wala kay basa sa pulo ang imong ginabasa sa kaniadto unang panahon kay katong mga nabil sa unang panahon. No? Tago magbasa, pero karon ang imong ginabasa the Word of God. Nanay kausaban sa imong kinabuhi. Amen. Kung kaniadto makasala ka, mahadlo ka, mulayas ka, pero karon imong atubangon, muluhod ka sa Ginoo ug mangayog pasaylo. Amen. Another one. Okay, sabay-sabay magbasa. Seek a living relationship with Christ, not just religious routine. Unsa pi pasabot aning seek a living relationship? Magapangita ka sa relasyon kay Kristo. Dili lamang bahin may tungod sa unsa bay religious routine. Kana bang pagka-Domingo simba, pagka-Biyernes prayer meeting, magbasa Bible, kulang na siya. Amen. Especially karon as Christians, we are commanded to disciple people. Disciple your family, your friend, your relatives, imong kauban sa trabaho, imong kanegosyo. Pray for them, no? It's very important nga naapod sa relasyon. Another one. Sabay-sabay magbasa. Himua nga ang pulong sa Espiritu sa Dios magpadayon sa pagbag-o sa imong kinaiya. Karon nga nangalagad na ka, doon na ba'y kabaguhan sa imong kinabuhi? Amen? Only you can answer that. Another one. Sabay-sabay ta magbasa. Lastly, how to stand firm in difficult times. Unsaon pagbarog ni aning lisod nga panahon? Musabay na lang ka para mapalayo imong kasing-kasing sa Dios. Di na ka musimba, di na ka magampo sa lisod nga kahimtang. How to stand firm in difficult times. Magbantay ta kay dili pasabot difficult times nga karong panahon daghan kayo mga sa Facebook so nakita ko lahat kayo mga propeta, mga prophetess, mga power, grabe kayo ko Lord, no? I have to stand firm with the word of God. Okay?
Number 1, sabay-sabay tayo magbasa. Stay rooted in God's Word. Sabi ng Bible, in Cebuano, 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 17, Cebuano, apan ikaw padayon gayud sa mga kamatuuran nga imong natun-an o gituhan tungod kay nailhan mo man kung kinsa ang mga nagtudlo niini kanimo. Unsa may ingon diha? Kanang apan ikaw. When Paul tell Timothy, stand firm, go on sa imuhang faith, no, naani mo tungod kay nailhan mo man kung kinsa ang mga nagtudlo niini kanimo. What Apostle Paul says? Tanawa ang among kinabuhi nga nagtudlo kanimo. Pasaway ba mi? Dili. No? Look at this. Another one. Verse 15. Sabay-sabay tayong basa. Sukad sa imong pagkabata, nasayran mo na nga ang balaan nga kasulatan, maoy makahatag kanimo og kaalam, aron maangkon ang kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Wisdom. The word wisdom, let me ask you, asa mga tumakuha ang wisdom? In the university? Kaning mahaling university? The very important question. Asa nimo makaplagan ng wisdom? Sultihan ta ka sa Ginoo. Pinaagi sa iyang pulong. People without the Word of God, there is no godly wisdom. Worldly wisdom, they have a lot of wisdom. Lawyers, doctors, yes. But if they have no Word of God, that wisdom is meaningless. Amen. Yes, that's very true. Sukad, ingon ni Apostle Paul kay Timothy, sukad tong bata pa ka when you are young, you know the Word of God, maoy makahatag kanimo og kaalam. Wisdom. Kaalam. Aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Verse 16. Sabay-sabay tayong basa. Ang tibuok nga kasulatan, gisulat pinaagi sa gahom sa Dios. Ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop, ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Tulo ka punto dinha sa verse 16. Unang-una, pagtudlo sa kamatuoran. Kung wala kay pulong sa Dios, bisag relihiyoso ka, wala kay kamatuoran. Amen. Yes, sabi ng Bible, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, ang tibuok nga kasulatan, ang whole Bible, whole Word of God, gisulat pinaagi sa gahom sa Dios, ug kini mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Ikaduha, pagbadlong. Sa man pagbadlong? Kanang tagaan ka og kanang imong gibuhat dili mao. Badlungon ka. Ikatulo, sa pagtulid sa sayop. O sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. That's how important the Word of God is. Amen. Ang na imong tapad, nagbasa pa ba ka sa pulong sa Ginoo? Amen? Ang atong mga young teens, mga bata, kita pod, ayaw sugot nga sila rin mabasag Bible, apil pod ta. Mga hamtong. Amen? Brother Raymart, wala man siya diri karon, pero ingon niya, pastor, akong anak ba kay, you changes ba? Kung sa man kung saban Brad, magpaksa ng Bible. Tiaw mo na, grade 1 pa lang, na dapat, the more nagkadugay ta, parayon ta magbasa pulong sa Ginoo. Kaya ingon man diri, magtudlo ka nato sa kamatuoran, magbadlong nato, ug magtulid sa atong sayop nga nabuhat, ug pagtudlo sa pagkinabuhi nga matarong. Another, verse 17, sabay-sabay tayong basa. Aron nga ang tawo nga nag-alagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Why Paul saying this one? Because all of us nga pinili og magilwas sa Ginoo, gi-prepare ta para sa pagbuhat og maayo. Ang maayong buhat resulta na sa imuhang kaluwasan. Dili kay nagbuhat kag maayo para kaluwason. No, it's a result of the salvation from the Lord. Amen? No? So, muna yung kalahian. Let's go on. Okay. Ikaduha, sabay-sabay ng basa. Magkinabuhi nga lahi, dili sa tago. What's the point? Kanang dili ka nagkinabuhi nga sikreto nga Kristohanon.
No, kana bang ingon sa Mateo, ano bang ingani 5:16. Sabi ng basa. Busa mausab kini ang inyong buhaton. Pasigahan ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan ug dahigo nila ang inyong amahan. Kabalo ba ka nga ikaw di ay karon nga naa dinhi ug nagtan-aw karon, you are the light of this world. That's what the Bible says. Unsa ingon? Pasigahan ninyo ang inyong suga. Kinsa may naadiya sa imong kinabuhi karon? Si Jesus. Ug ang Bible sa John chapter 8 nagaingon, Jesus is the light of the world. Meaning, si Jesus nga naa kanimo mao'y naghayag sa imong kinabuhi. Sa una, ngit-ngit ka. What's yung ngit-ngit? Because of sin. Amen? You are walking in darkness. Mauna nga gamay lang bikil. Wala dayon. Gubot na. Gubot pa sa lukot. Pero karon na nakay kahayag. Na nakay self-control. Ingon diri, let your light shine before men. Pasigahan ninyo ang inyuhang suga. Tingnan mong tapad, danag. Pasigahan ninyo inyong suga ngadto sa mga tao, sa imuhang pamilya. The moment bago mo maglakaw, magampo sa, bago mag-drive, duko ang ulo, Lord, ampingi ko Ginoo nga walay kakulian sa dalan. Akong mga anak nga mong eskwela nga daotang buhat nga mahitabo kanila. Yung padira, positing word, aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan. Unya, tungod kinagbot ang maayong sa pasabot. Positing word, daigo nila ang inyong amahan nga sa langit. Daigo nila ang inyong amahan sa langit. Hinay mong tapad, you are blessed by God. Okay? Salamat sa Ginoo. Ikatulo, sabi-sabi ito magbasa. Magpabilin nga konektado sa matinud-anon nga what's the point? Fellowship with believers. Kaya salamat sa Ginoo, last Sunday na ay women fellowship. Ang mga kababayenhan dito sa Matina area sa Davao Presbyterian Church, join with that women. Ngano man para ma-encourage ta. Napoy men fellowship. Napo youth camp, youth fellowship, na children's fellowship. Nga naman, para malig-on ta. Amen? Another one. Sabay-sabay magbasa. Ang komunidad nagpalig-on sa atong pagtuo, panahon sa pagpitos o pagkawala sa... What's the church community, ang home church, kung wa na kay simba-simba, o sa ingon diri, dili na ka malig-on. Murag ka og wa nay kaon nga tao. Unsa bay kaon? Maluya man ka. Pagkaluya nimo, magkasakit ka. Kay ngano man wa naman kay kaon. Pero kung musimba ka kauban ang mga believers, makita nimo si brothers, makapadasig na. Amen. No, mo na nga inay mong tapad padayon. Let's go on. Okay, ikaupat, sabay-sabay magbasa. Magpabiling mapainobsanon o mainampuon. The word, mapainobsanon o mainampuon. Hallelujah. Ikaupat, panahon ni aning difficult times, what shall we do? Ikaupat, stay humble and prayerful. Why mapainobsanon? Book of James nagaingon, God opposes the proud. Wala malipay ang Diyos sa mga taong mapahitason, garbuso. Amen. Apan, hatagan niya grasya ang mga mapainubsanon. Okay? Sabay-sabay ta magbasa. Ang pagbarog nga lig-on, dili mahitungod sa garbo, kundili mahitungod sa pagsalig sa grasya sa Diyos. Kana bang, it doesn't mean because you stand firm, it's about pride. No. It's about trusting the grace of God. Luyo sa lisod nga panahon karon, tanawan niyo sa uban lugar, wala gibalita sa TV, pero sa uban nga lugar, magit social media, ang mga Kristohanon, ang mga pastor, gipang patay, gipang pusil, gipang sunog sa China, ang uban nga lugar, even some part of Asia, bawal ang pulong sa Ginoo. Pero kita sa Pilipinas, walay bawal. Amen?
Walay bawal, magwali diha, walay mo nakop nimo diha, ingon pang tawo, unsa naman na siya, ang naman na siya, pero nagwali pulong sa Ginoo. Yung pamilya nag-ampo kami na imong anak, unsa naman ka di naman ni mao imong kinabuhi sa una. Karon may nampuo naman ka. No, ingon pa diri ang pagbarog lig-on dili mahitungod sa garbo. Nangalagad ka sa Ginoo. Kun dili mahitungod sa pagsalig sa grasya sa Dios. Amen. Kaya salamat sa in difficult times, test the sincerity of our faith in a world that loves self, pleasure, and appearance more than God. Believers are called to stand firm in truth, character, and devotion to Christ. Gitawag ta para mubarog diha sa kamatuoran o diha sa kinaiya o devoted ta sa kang Jesus Christ. Amen. Manindog ta mga igsoon. As we read this all together, magduman ta pagbasa. Ang atong tawag dili ang pagsagol sa kultura, kundili ang pagpabiling matinud-anon sa pulong sa Dios, ug ang pagpakita kang Kristo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. As I said, Christ nga naa kanimo, you will be the light and the salt of this world. Imong anak makita niya nga nangalagad ka, nagampo ka, ilaha kang sundugon. Amen? Tinod ba yan na siya? Na ako'y amigo ang tod karon. Usa na siya ka nagserbisyo sa atong gobyerno sa pulis. Tako na siya granggo. Pero mo gihapon kay ang ilang naandan ba sa iyang mga ginikanan kana bitong hilig jud og manok. Hangtod karon bisag tako na sa sweldo, sagda na sa hilig og manok. No? Anong manok na pula ba? No, pero kung unsay nakita nila sa ang atong anak, mao po nila sundugon. Kung nakita nila nga ikaw nga ginikanan nangalagad sa Ginoo, mainampuon ka, nagsimba ka, mao na ilang sundon sa atong kinabuhi. Amen. Kung nakita nimo karon nga wala pa sila masunod, ayag undang. Make it your challenge. Hagit sa imong kinabuhi, magpadayon ko, magpabilin ko nga mga lagad sa Ginoo kay nganuman they will be the next generation. Ayaw itugot ng ilang generasyon. Pag abot sa panahon, broken. Pag abot sa panahon, lisod. Karon palang daan, you will prepare yourself. Amen. And shall we sing the song, Thy Word? Igsoon, barog sa katapusang mga adlaw. The Bible says in Matthew 5:16, let your light shine before men, that they may see your good deeds. Ikaw di ay kahayag diha sa imong gitrabahuan. Ikaw di ay asin. Unsa man ang asin? Sa unang panahon na sa preserve, to preserve something, food, preserve para dili malata, para magamit pa ang imong kinabuhi ngana. You are the light of this dark world. You are the salt of this world nga nagka-decay, nagka-destroy. Ikaw gamiton sa Ginoo. Ipagamit imong kinabuhi sa Ginoo.